Samantala, sa punto pong ito, tingnan natin ang sitwasyon dyan naman sa Eva Macapagal Terminal sa Maynila. Naroon po si Valerie Tan. Val? Yes, Ivan, simula nga nung nakaraang linggo ay dagsana ang mga pasahero dito sa Pier 15 Eva Macapagal Terminal dito sa Maynila. Sa ngayon ay normal pa ang dami ng mga pasahero dito, pero kung makita nyo dito sa aking likuran ay merong barko na aalis ng 2 p.m. o alas 2 ng hapon, kaya naman ang halos lahat ng pasahero ay nakasakay na dito ngayon. Alas 8 pa lamang ng umaga ay nagsimula ng magdatingan ang mga pasahero dito na babiyahe ng alas 2 ng hapon sakay ng Super Ferry 20 papuntang Iloilo, Zamboanga at General Santos. Pagpasok pa lamang ay mahigpit na ang seguridad dito. Ang mga may tickets lamang ang pinapayagang pumasok. Unang proseso ay dadaan sila sa x-ray machine. Dito ay agad-agad makikita kung may dinadala silang pinagbabawal, tulad na lamang ng mga matutulis na bagay at mga metal. Pwede naman po nila itong dalhin pero bawal lang po itong hand-carried. Kailangan po ito ay naka-check-in. Ang bawat pasahero ay pwede rin po magdala hanggang 75 kilos na bagahe. Ang mga excess baggage ay may bayad na 300 hanggang 400 piso. Maaari din po kayo magdala ng inyong pets, pero siguraduhin lamang po na dala ninyo ang inyong vaccine certificate na ipapakita sa quarantine area. May bayad din po ito na 300 piso at naka-check-in din po ang inyong alagang hayop, bawal din pong hand-carried. Pagkatapos ng first x-ray ay dadaan ng pasahero sa metal detector, body frisking. Meron din pong isa pang x-ray, dadaan din po sa sniff dogs. Meron ding vapor detector. At ang pinakahuli ay ang scan and shoot upang malaman kung ang pasahero ay may record. Para malaman naman po ang preparasyon ng Eva Macapagal Terminal, ngayon nga Semana Santa ay kasama natin ngayong hapon si Sir Don Bustamante ng Corporate Communications. So, Sir, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din sa inyong mga tiga-Panuan. Bukas nga, Miyerkules, inaasahan natin ang pagdagsa ng mga pasahero dahil ito yung huling araw ng pasok sa opisina. Ano po ba ang preparasyon natin? Well, ma'am, the usual naman ng ating safety at security procedures dito sa ating South Harbor. Gaya po ng inyong naidetalye kanina, mahigpit po ang ating seguridad pagdating sa mga kargamento at syempre doon sa mga pasahero natin. Ang ating inaalaw lang dito sa ating terminal, of course, yung may mga tickets. Iniiwasan din natin syempre yung mga pinagbabawal ng mga gamit tulad ng mga matutulis at matatalim na bagay. Gaya nga sabi nyo, pwedeng dalhin pero kailangan natin siyang i-check-in. Ano naman po yung schedule natin itong darating na linggo, itong Thursday, Friday, bukas po ba ang Eva Macapagal Terminal? Bali po tomorrow, ma'am, meron tayong 2 vessel na darating. Ito ay darating ng mga alas 8, alas 9 ng umaga. At ito rin po ay lalayag ng hapon o papunta siguro mga alas 6 ng gabi. Mabilis po ang turnaround ng mga sasakyan pandagat dito dahil alam po natin na nagmamadaling makauwi ang ating mga kababayan sa kanilang mga probinsya para sa ngayong Semana Santa. Sa Thursday and Friday po? Yes, Thursday meron tayong arrival operations pero wala pong lalayag na barko. Ang next operation po natin ito ay Biyernes at Sabado. Okay, maraming salamat po, sir. Ivan, namigay rin tayo ng on-call flyers tulad na rin ng ginawa nyo dyan sa Cubao. Meron tayong on-call flyers. Ito yung naglalaman ng mga tips sa pagbabiyahe. Meron din mga reminders ngayong Semana Santa at saka mga numbers to call in cases of emergencies. Paalala din sa mga pasahero para kayo po ay hindi madelay dito sa Eva Macapagal Terminal. Ina-advise din po nila na kayo po ay dumating 6 na oras bago ang inyong takdang oras sa pagbabiyahe para po masigurado ng inyong pag-uwi o paglabas sa probinsya ay maayos at matiwasay. Ivan? Maraming salamat sa update na yan, Valerie Tan.